Arestado ang dalawang lalaking umano'y nagbebenta ng iligal na sigarilyo sa isinagawang entrapment operation ng CIDG sa Rosario, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa pagbebenta ng mga yung mga peking sigarilyo. Ang nilabag niyo pong batas ay RA 8293. May karapatan po kayong manahimik. Ano man po ang sasabihin ay maaaring gamitin for o laban sa inyo, sa panghukuman. Pagkatapos basahan ang kanilang paglabag at Miranda rights, agad na hinuli ng mga operatiba ng CIDG Batangas ang dalawang lalaking ito sa isang bakanteng lote sa Rosario, Batangas matapos umanong maaktuhang may dalang mga iligal na sigarilyo na ready for delivery na sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Batangas. Ayon sa CIDG Batangas, isang complainant mula sa isang kumpanya ng pagawaan ng sigarilyo sa bansa ang dumulog sa himpilan upang i-report ang naturang pamemeke at pagbebenta ng mga sigarilyo ng mga nahuling suspect. Kaagad umanong nagsagawa ng surveillance at validation ng otoridad sa naturang lugar bago isagawa ang entrapment. Inantay po natin na lumapag yung products dito sa probinsya ng Batangas. So nung meron na pong mga produkto ay kinasa na po natin itong entrapment operation. Kung saan po ay nahuli natin ang dalawang suspect na parehas taga-residente ng Barangay Tulos ng Rosario. Nasamsam ng otoridad ang kahon-kahong mga sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos. Sabi pa ng CIDG Batangas, ang mga iligal na produkto ay naibebenta ng mga suspect sa ika-4 na distrito ng Batangas na kinabibilangan ng mga bayan ng Ibaan, Padre Garcia, Rosario, San Juan, San Jose at Taysan. Inaalam pa rin sa ngayon ng otoridad kung gaano nakatagal ang operasyon ng mga suspect. Yun po ay subject for validation namin, ma'am, para po malaman namin kung gano'n na po talaga katagal at kalawak yung operation na ginagawa nila, ma'am. They will be undergoing legal process. Ma-inquest po sila ngayong araw, ma'am. Tapos, for the meantime, they will be detained here in CIDG PFP, ma'am. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga suspect, ngunit sabi ng isa sa kanila na damay lang daw siya sa pangyayari. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nagrereklamong kumpanya ng sigarilyo. Paalala naman ng otoridad sa publiko. Sa ating pong publiko, maging alerto po tayo sa mga produktong illegal na ating mga nabibili. Dahil hindi lang po ito nakaka-apekto sa ating ekonomiya, bukod dun sa ating mga private complainants, ma'am, na sila po yung mga apektado. Bukod sa alam na po natin ng mga delegadong epekto ng paninigarilyo, ma'am, is hindi natin alam kung paano po ito na-manufacture. Baka may additional chemicals, dangerous chemicals na naka-add po dito. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.